The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949. Maraming tanong,
Maraming sagot. Maraming haka-hakat, maraming mga katha. Nagsasalimbayang mga paliwanag. Gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay sa palatuntunang ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Welcome mga kaibigan at mga mahal naming mga taga-subaybay, especially ang Filipino, Tagalog speaking nating mga listeners, subscribers dito po sa ating portion o segment ng ating palatuntunan ang kabanal-banalan. Ang tawag po dito ay ang sagot ng Biblia, the Bible's reply. O dahil ito nga ay portion na kung saan ay tutugunan ang mga katanungan ng ating mga kaibigan, pinapadala po dito sa ating programa via text messaging o di kaya sa ating pong Facebook presence o sa mga platforms na pili para po sa palatuntunan ito. And incidentally, ito po ang ating mga phone numbers para po sa mga bago nating mga tagapakinig. 0927-140-3782, 0917-140-3782, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-419-2027 o 0991-419-2027. Ang ating website naman ay mostholychurch.com. And dun ho sa ating social media, narito po ang ating mga pages. Sa Meta o Facebook, MHC Media o ang Kabanal-Banalan. MHC Media o ang Kabanal-Banalan. Sa YouTube or YouTube naman, The Most Holy Church. At ibig namin ding ipabatid sa inyo, mga kaibigan, ang ating pong iba pang mga palatuntunan sa ilalim ng banner na radio program natin ng Kabanal-Banalan. Every day, blessed day, Mondays to Friday, 7:30 to 8 in the morning, 6 to 6:30 sa Facebook and sa YouTube naman. Yan po ay via our program sa radio station at 1242 kHz sa AM band. Samantala, itong portion na ito na inyong nasusubaybayan sa nasabing radio frequency, tayo po yung napakikinggan from 4 to 5 in the afternoon, ang sagot ng Biblia. Via Kiss FM naman, ito yung ating presence naman sa FM radio. The Climb, every Sunday, 7 to 7:30. Likhawit, Sundays din naman to. Afterwards ay September, 7:30 to 8. Samantala, ang Kabanal-Banalan naman ay Mondays, Wednesdays, and Thursdays, 7 to 7:30. Full Life, Tuesdays and Fridays, 7 to 7:30. Ang sagot ng Biblia, 7 to 8 in the evening. Kami po ang inyong mga lingkod, kapatid na Gabriel, Brother George Quirino, at kasama po natin, of course, ang anchor, ang pagunahing lingkod nitong ating palatuntunan, kapatid na Yusiel, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po at salamat din po sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay. Salamat sa Diyos na nagbibigay ng pagkakataong mapaglingkuran namin kayo. At kayo man ay kasama namin sa paglilingkod na ito na ang mga katanungan ninyo'y masagot namin sa pamamagitan po ng Biblia. So, hopeful po tayo na tayo po'y nasa maayos na kalagayan, na nakikinabang sa, especially these days, na we need some rest and allow us to be present in your listening pleasure. Sinasama niyo po kami sa inyong pakikinig. By the way, ang ating punong tanggapan ay nasa puso ng Maynila. Ito po sa Tondo, number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. For those interested to visit us, you may do so dyan po sa lugar na yan. Bagamat the coming days ay may konting renovation, ask for directions kung saan po yung ating
temporary na magiging general headquarters o punong tanggapan ng iglesia. Ang sagot ng Biblia. Totoo po bang ang 40 days na maglalakbay ang kaluluwa ng namatay? So, ito yung paniniwala ng marami. So, popular na paniniwala na kung saan pagka namatayaan niya yung tao, hindi agad-agad na napupunta sa langit, hindi agad-agad napupunta sa kung saan, kundi nandito lang muna sa lupa, nagliliwaliw. Meron naman, nagsasabi, hindi lang 40 days Meron naman naniniwala na 9 na araw. Kaya doon sa ating tradisyon mga Pilipino, meron tayong tinatawag na pasyam. Na kung saan, yung naulila, papatawag ulit ng mga kaibigan nila, mga kamag-anak, o sama-sama tayo magsalo-salo. Para formal nating pinapakawalan na sila na namatay, napunta na doon sa langit. Kaya pasyam, 7 o 9 days. Biblical ho kaya ito, kapatid na Yusel? Wala pong ganong sinasabi ang Biblia. Hindi po itinuturo ng Diyos yun. Sa katotohanan, pagka po ang tao ay namatay, mananatili siyang patay at kung saan po siya naroroon hanggang sa dumating ang Panginoong Kristo Jesus, mababasa po natin sa awit 44:25. Ganito po ang paliwanag. Sana po ay masusin ninyong pakinggan kasi marami hong sari-saring paniniwala tungkol sa kaluluwa. If we truly believe in the Bible, Biblia lang hong paniwalaan natin. Wag ho tayong padadala sa iba. Ito yung sabi ng kasulatan. 44:25. Sapagkat ang aming kaluluwa ay nakasubsob sa alabok, ang aming katawan ay nadidikit sa lupa. Yan. Talagang ang kaluluwa nating mga tao o tayong mga tao pag namatay, kung saan po tayo inilibing, mananatili po na nandun tayo ayon sa itinuturo ng kasulatan. At kung hanggang kailan yun, mababasa rin natin sa Job, Kapitulo 14, versikulo 12. Gayon ang tao ay nabubuwal at hindi na bumabangon. Hanggang sa ang langit ay mawala, sila'y hindi magsisibangon ni mga gigising man sa kanilang pagkakatulog. Diba? Kapatid na gabi. Saan namatay? Ang kanilang kaluluwa ay nandun lang sa pag-iingat doon sa lugar na yun. O kaya kung saan man, pinasya ng Diyos na doon lang siya. At mananatili hanggang sa ang lupa, ang langit ay nandyan, hanggang sa mawalayan, nandun yung ating kaluluwa ay sa sinasabi. Kaya yung sinasabi ng mga tao na naglalakbay pa kung saan pumupunta. Pag may utang ka, kakalabitin ka sa gabi. O kaya pag galit ka, hindi po totoo yun. Yun yung mga salit-saling sabi lang. O yung hindi pa raw meron hindi natapos o nabubuhay pa siya. O di kaya hindi niya alam napatay na siya. May mga ganyang paniniwala. Kaya daw ligaw na kaluluwa ang tawag, nandito sa atin pa rin, nandyan lang sila sa palipaligid. Dahil hindi pa nila alam na patay daw sila. Wala ko sa Biblia, kaibigan. Sabi sa Biblia, pag namatay, nandyan lang sila sa alabok, stationary, walang ginagawa. Yan yung literal talagang sinasabing resting in peace. Rest in peace o resting in peace, na talagang nagpahinga na sa kanyang mga gawa, payapa na siya, hanggang doon lang siya. Pero to say na parang yung kaluluwa marunong magbilang ng araw, nabilang niya, nakaka 8 days na ako, 9 days na, malapit na, na-realize niya yun na 9 days may pupuntahan na siya, o kaya 40 days. Wala ko nun sa Biblia. Meron talagang pagluluksa sa Biblia. For a certain period of time, pinagluluksa. Pero not necessarily, bakit nila ginagawa yun? Dahil nandun pa raw yung kaluluwa. Hindi. Hindi yun ang dahilan nila. Ang dahilan ng pagluluksa, syempre, sariwa pa sa atin ang sugat ng kalungkutan. Dahil iba talaga kung
may pumapanaw sa ating mahal sa buhay, nakakalungkot po yun. To give us time to grieve, ika nga sa wikang Ingles, para tayo po ay magkaroon ng pagkakataon na makapagluksa. Matanggap natin na wala na sila dahil nasanay tayong kasama sila, syempre. Opo. Para masanay din tayo na to move on, na wala sila. Merong period of mourning, ika nga, pagluluksa. Pero iba-iba, merong 7 days, 9 days, 40 days. It's up to you. Pero yung dahilan, yun lang. Para maibsan yung sakit at para maalala natin sila. O, inaalala natin sila para alalahanin natin. Nakalagay nga sa Biblia, alalahanin natin ang sa atin may nagkaroon ng pagpupuno, na kasama natin sila. O, pagdili-dili ng kanilang pamumuhay. Opo. Gayahin natin ang kanilang pananampalataya. Si Santiago po yata. Hebreo. Hebreo. Si Pablo nagsabi nito. Mga kaibigan. 17. O, basahin po natin. Ganito po ang 3:7. 13:7. Ito po ang sabi ni Pablo sa kanyang mga kalahi sa laman ho ito 13:7. Alalahanin nyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo, na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay. Ayan, di ba? Ay inyong tularan ng kanilang pananampalataya. So remember them. Opo. Tapos doon sa final days ng kanilang buhay, lalo na kung nakita natin talaga maganda ang kanyang ginawa, very inspirational. Let's reflect on what they did and their effect on our lives. Ika nga. Yun ang tama. Yun yung pagluluksa. Pinagluluksa natin sila. Giving us the opportunity to grieve their loss, our loss. Pero other than that, hindi na po yung kinukonsidera natin, baka magdamdam siya. Opo. Bigla ka na lang nag-move on, nandito pa ako. Hindi sariwa pa ang pagkamatay ko, meron ka ng ibang kasintahan, meron ka ng ibang minamahal. Hindi po yun ang inaalala natin, mga kaibigan. Opo. Kasi pagka ang tao namatay, patay na talaga. Opo. Halimbawa, meron tayong ginagawa na katulad ng pagpaparangal o kaya yung sinasabing memorial service. Opo, yun. Hindi po niya alam yun. Pinaparangalan natin siya para sa kapurihan ng ating Panginoon. Pero sa Biblia, hindi na alam ng namatay kung ano yung ating ginagawa na pagpaparangal sa kanya, at yun ay nakasulat sa Ecclesiastes 9. natin. 5. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni meron pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Mahaba pa ho yan, pero yun buong punto nitong sa Ecclesiastes. Opo. Sabihin, wala na. Hindi na nila alam yun. Kaya yung sinasabi ng iba na nakikita, kung minsan patay na, kinakausap pa, ang totoo po, hindi na alam yun nung patay, kung ano man yung ating sinasabi, kung ano man yung ating ginagawa. Pero yung ginagawa nating pag-alaala, yun po ay bunga ng ating pag-ibig, pagmamahal sa Kanya, na ating pinagbubulayan. Yan, mga kaibigan, naintindihan po natin yung damdamin natin pag talaga namamatayan tayo. Yun ang gusto natin Opo. Gusto natin, nandito pa rin sila. Pero wala tayong magagawa. Yan ang inevitable sa buhay natin. Hindi mapipigilan. Lahat naman tayo papunta dyan Opo. Ngayon, kung namatay, of course, pinapayagan tayo ng Diyos. Kahit nga si Kristo, ang tawag doon, pinaglamayan siya ng pinagdalamhati siya nung namatay siya. Hindi nga lang katulad nung kapiling nila. Opo. Kundi nagkakatipon silang inaalaala ang Panginoon. Si Moises, naalala ko nung hindi siya nakapasok nga sa lupang pangako, pero pinagluksa din siya. Di ba, mga kaibigan, pinagluksa dahil isang leader siya na magiting na naitawid sila mula sa kamay ng mga Egyptyo. Yun po, mga kaibigan. Ngayon, sinasabi nga natin, maraming ganyan maraming ganyang paniniwala. It's up to you. It's your choice.
Pero hinihikayat po namin kayong tuwiran, mas sundin po natin nasa Biblia. Tapos na ho sila. Mas alalahanin po natin yung ngayon, yung ano ngayon tayo, at yung buhay na iniiwan nila sa atin, silang mga nangamatay. Nag-iiwan sila sa atin ng inspirasyon na mag-move on tayo, magpatuloy tayo, lalo na kung ang buhay nila ay buhay sa pananampalataya. Kung minsan naman, meron silang sinasabi, kapatid na Gabriel, bakit daw yung pagkakataon na gano'n, halimbawa, namatay yung kanyang tatay, parang nagpakita sa kanya. Kamukhang kamukha, kawangis na kawangis. Nananatili po ang ating sagot sa mga gayon. Hindi po niya tatay yun. Opo. Kaya nga po minsan sabi natin, kung tatay mo yun, ano ginawa mo? Wala po, natakot po ako O bakit ka matatakot kung tatay mo yun? Diba? Kung tatay mo yun, mahal na mahal mo yung tatay mo, dapat niyakap mo. Dapat hinagkan mo. Bakit hindi mo nagawa? Kasi nga natatakot ka. Bakit ka natatakot? Hindi mo tatay yun. Sino yun? Tingnan po ninyo ang paliwanag doon ni Apostol Pablo. Sa unang Korinto, ipinapaliwanag po niya yan, Kapitulo 11, versikulo 14. Pangalawang Korinto 11 at 14. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Isipin niyo yan. Anghel ng kaliwanagan. Kayang-kayang gayahin ni Satanas. Opo. Anyo pa ng tatay natin, nanay natin, kapatid natin, ate natin. Lalong kayang-kaya ng dyablo yan. Opo. Kung yung anghel nagagaya niya, lalong kaya niya ang anyo ng tao. Kaya wag po kayong maniwala na yung patay, nakakausap nyo pa, nakikita nyo pa. Kung meron po kayong nakita, hindi po yun ang inyong mahal sa buhay. Dahil kung yun yung inyong mahal sa buhay, sana niyakap niya kayo o kaya niyakap nyo siya. Hindi yung nakita nyo pero ang nasa puso nyo, pagkatakot sa inyong nakita. At syempre, maraming paliwanag yan kahit sa siyensya Opo. Naglalaro sa isip natin. Mga residual memories, residual images nila nasa isip natin. Naiiwang larawan nila. At Opo. naglalaro din sa atin yung ilusyon. Ang ating imahinasyon, nakagagawa ng mga images yan sa atin. Ay naakala natin na sila yun. Bukod doon sa paliwanag nga ng mismo sa Biblia, sa pagbasa natin, kayang-kayang gawin ng panig ng kadiliman. Kahit nga tayo, kaya natin magpanggap. Opo. Mag-pretend na, halimbawa, kaya kong magpanggap na kapatid na Yusel, magmamaskara ako halimbawa. Gagayahin ko ang kanyang boses, pwede ko magpanggap na nakakaya ko ng tao yun ito pa kaya na Panginoon ng kadiliman. Opo. So, yan po kasi ang gusto niya to deceive, para tayo malinlang. Para malayo tayo sa turo ng Biblia, papaniwalain tayo sa bagay na wala sa Biblia. Opo. So, magpakatibay po tayo sa bagay nito, mga kaibigan. Let's be strictly biblical. Kung may na-encounter man tayo dyan, nakakapangilabot nga dahil may nangyayari palang ganyan. Opo. Pero huwag tayong padala. Huwag tayong padala sa ating emosyon. Huwag tayong padala sa ganito na kaysa bumabalik sila sapagkat hindi po makatotohanan, hindi po biblical. Opo. Ang sagot ng Biblia. Na para sa hari, sa puso ay namamalagi, kay sarap awitin ng mga salmong sa Diyos inihain, hanggang sa langit tumataginting, himig na kay ningning.
bigay na tinig sa akin at ang himig na sumasalin. Lakip ang mensaheng umaalib sa pusong Diyos ay aking aawitan, katungkulan sa'king binigay. Awit na para sa Diyos lamang, wala nang ibang hantugan. Diyos ay aking aawitan, katungkulan sa'king binigay. Awit na para sa Diyos lamang, wala nang ibang hantugan. At ang pag-asa ko, itong awit ko'y nakapagdudulot ng kaluguran sa'yo. Ito'y alay ko, inihahandog sa kay dakilang pangalan mo. Aking haring katangi-tangi, lugod mo ang mithi. Ang awit na para sa hari, sa puso ay namamalagi. Kay sarap awitin ng mga salmong sa Diyos inihain. Hanggang sa langit tumataginting, himig na kay ningning. Ang bigay na tinig sa akin at ang himig na sumasalit. Lakip ang mensaheng umaliw sa pusong naninimdim. At ang pag-asa ko, itong awit ko'y nakapagdudulot ng kaluguran sa'yo. Ito'y alay ko, inihahandog sa kay dakilang pangalan mo. Aking haring katangi-tangi, lugod mo ang mithi. Ang sagot ng Biblia. Ito, medyo mga katanungan ito na ipinangangamba din ng ilan. Kung meron po ako sa bahay na mga rebulto o imahen, na hindi ko naman po niluluhuran, nagkakasala po ba ako, kapatid na Yusel? Tingnan po natin kung ang paniniwala po natin, pananaw natin doon sa rebulto o sa imahen, iniisip natin yun larawan ng Diyos o yun ang Diyos. May paliwanag po ang Biblia. Sa Gawa, Kapitulo 17, versikulo 19, sa Biblia po na ang nagsalin mismo nito ay mga paring Katoliko, saka mga pastor. Sa kanila pong isinaling Biblia, ito po ang nakasulat. 17:29 po. Sa Tagalog Popular Version, yamang tayo'y mga anak ng Diyos. Huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Yan. Huwag nating isipin dahil tayo'y mga anak ng Diyos, na ang Diyos katulad lamang nung ang kanyang larawan, bato, kahoy, tanso, bato. Yun ang sinasabi. Opo. Kaya doon mapapansin po natin, maaaring hindi natin dinuluhuran
hindi natin sinasamba. Pero ano ang nasa isip natin pagka po nakikita natin yung mga rebulto na yon, yung mga larawan na yon? Iniisip ba natin na ang pumapasok ba sa isip natin ang Diyos? Inaakala baga natin na yun ang Diyos, yun ang kanyang larawan? Wag po nating isipin. Kasi po, mga anak tayo ng Diyos. Ang anak ng Diyos, ang Diyos ay hindi iniisip na ang mga rebulto, mga imahe na inukit ng tao, yaon ang Diyos. Pag sinabi po ng Diyos, wag, at ginawa natin, kasalanan po yun. I-entertain nga lang sa isip natin. May mga bagay na nakapipinsala sa atin kahit na sinasabi nating harmless. Opo. Pero yung presensya niyan sa ating kapaligiran, may epekto pa rin sa atin yan. Opo. Kaya hanggat maaari, ang gawin natin sa buong kalinisan, let us eliminate everything that will remind us or will bring us astray from the faith. Tiyakin natin na ang lahat ng mga bagay na pwedeng makaapekto sa ating pananampalataya wala sa ating kapaligiran. Hindi sa sinasabi natin na hindi naman kaya naman natin yan. Okay, good kung kaya naman natin, kung kahit na meron. Pero bakit natin itataya o isusugal pa ang ating sarili sa pagkakaroon pa rin yan sa ating kapaligiran? Ang kinakatwiran kasi ng iba dyan, kapatid na Gabriel, yun nga, hindi naman nila sinasamba, yun ay nagsisilbing parang pag nakikita nila, naalala nila ang Diyos sa langit. Reminder. Which is, again, isang panganib po yun. Kasi hindi nyo hindi natin namamalayan, pero unti-unti naapektuhan po yung ating pananampalataya. Kahit hindi usaping pananampalataya, mga kaibigan, usapin na lang na emosyonal, usaping pag-iisip. Pag may mga bagay na alam mo, na kaya mo na, natapos mo na yan, pero nandyan pa rin at laging nagpapaalala, meron po yung epekto sa ating subconscious. Same is true. Lalo na sa pananampalataya. Pag may mga bagay na alam na natin, tinalikuran na natin, pero nandyan pa rin. Lumilikha yan ng kaisipan, lumilikha yan ng larawan sa ating pag-iisip na parang magdadala pa sa atin yan ng pagdududa o pag-aalinlangan sa ating pananampalataya. At yan yung dahilan kung bakit nung ilabas ng Diyos ang mga Israelita sa Ehipto, ibinawal niya kahit yung paggawa lamang. Paggawa pa lang ng mga bagay na ibinawal na niya. Kasi nga po, hindi mabuti na ang mga yan ay magkakaroon tayo ng kaisipan na yan ay ang Diyos na lumalang sa atin. Kaya mahigpit po ang bilin ng Panginoon sa kanyang mga lingkod pagka ang pag-uusapan ang mga Diyos-Diyusan. Basahin natin. Exodo 20:3-4. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. So huwag kang magkakaroon niya ng ibang Diyos. Given, wala naman talaga ibang Diyos Huwag kang magkakaroon ng ibang mga posible mo pang i-Diyos. I-entertain mo nga sa isip Huwag dahil alam mo na, yan na nga ang iniwanan mo. Gaya ng sinabi sa Israel. Alam mo, nung namumuhay kayo sa Ehipto, kaliwat ka na, nakakikita kayo ng mga imahe dyan. At hindi malayo na impluwensyado kayo, dala-dala nyo yan sa inyong paglalakbay. Papalayo, kaya nga Exodo lumabas kayo dyan sa lupain na yan. Kaya ngayon, binibilin, ine-emphasize ng Diyos sa kanila, huwag kayong gagawa. Paggawa pa lang, bawal na. Paggawa, yung pa kayang pagkakaroon na hindi nga ikaw ang gumawa, pero nandyan. Yung pa kaya, di ko ba mga kaibigan, papayagan pa kaya yan sa atin. Baka naman sabihin, binili lang po namin ito, hindi naman namin ginawa. Yun nga yung punto natin di ba? Hindi tayo may gawa, pero nandyan pa rin. Nandun nga inaalala ng Diyos ang apprehension ang care sa atin ng Diyos talagang
one way or another, may epekto po yan sa atin. Dahil napatunayan niya yung kahinaan nga ng Israel mismo. Sandali na eh. Binigay sa kanya nung mahalagang tao. Opo. Na hindi niya mapahindian, nakakahiyang panghiyan. Opo. Nakakahiya rin namang ipamigay. Kaya nilalagay na lang niya doon. Ang bilin po, huwag tayong magkakaroon. So, yun po mga kaibigan. Pero hindi naman natin ini-encourage yung mga tao na maging iconoclasts tayo. Ano ho ba yung iconoclasts? Kasi lumilikha po yan ng away, ng hidwaan. Ano ho yung mga iconoclasts, mga kapatid na Yusel? Yun po yung, kaya nga from the word itself, icon, yung imahe. Yung dahil sa pananampalataya nila, hindi kami naniniwala dyan. Ano mang makikita namin, wawasakin namin. Sisirain, dudurugin namin. Parang, hindi naman kapananampalataya ng iba, sila naniniwala doon, bakit mo wawasakin yung pananampalataya nila? Hindi tayo nag-encourage ng ganon. Na porque hindi nakikita natin meron silang sinasamba, wawasakin natin yung sinasamba nila. At sa atin, mga kaibigan, kumbinsihin natin sila. Huwag nating i-impose ang ating moralidad, ang ating sariling set of values, ang ating sinasampalatayanan. Kung hindi naman nila sinasampalatayanan yun mas maganda, kumbinsihin natin. So, no, it's a no for us, maging iconoclasts. Hindi nyo kami makikitang gano'n na makikidebate kami sa gitna ng kalsada. Meron ng ganyang insidente. Yung sa Nazareno, sa prosesyon. Hinarap yung mga deboto ng Nazareno, nakipagdebate pa doon. Halos hinahatulan yung mga tao na kayo mga mananamba sa Diyos-Diyosan. Totoo yung ginagawa akusasyon sa kanila, pero hindi po yun ang approach na ina-esposo o ini-encourage ng kapatiran sa iglesia. Kasi sa church, pacifist po kami. Hindi po kami babasag ng rebulto. Sa amin, sa Biblia, kukumbinsihin namin kayo. So, ang pagkukumbinsi, sa diretsyo pangungusap, ang sabi ng Biblia, huwag nating gawin. Huwag nating papasukin sa ating tahanan ang mga reminders o bahagi ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay. Nasampo namin na yan malinaw sa atin. Ang sagot ng Biblia. Magandang gabi po sa ating lahat ng mga kapatid at sa ating mga masugid na tagapakinig. Payagan niyo po na kayo ay aking handugan ng isang awitin na isinulat ni Sister Maricel Abadilla together with Brother Gamaliel Nepomuceno. Sa kabila ng iba't ibang sitwasyon ng ating buhay, laging tandaan na may Diyos na tunay na nagmamalasakit sa atin, ang kailangan lang magtiwala ka. Bawat pagpatak ng iyong luha sa kanya'y mahalaga. Sa pagkalinga niya ikaw ay kumapit, magtiwala ka ikaw'y iniibig. Kapag itungin ka sa langit, may naman sa'yo'y nagmamalasakit. Tiwala ka, ikaw ay iniibig, umakbang kang di nag-iisa. Napasan ka sa bawat bigat na iyong dinadala, basta magtiwala ka.
Itulungin ka sa langit, mayamang sa'yo'y nagmamula sa'kin. Dinig mo ay narinig, di ka pababayaan kahit isang saglit. Di ka pababayaan, di ka pababayaan, di ka pababayaan kahit isang saglit, kahit isang saglit, kahit isang saglit. Ang sagot ng Biblia. Ang tanong po ng ating texter 0935, ang huling digits ng kanyang cellphone ay 8571. Magandang araw po sa inyo. Tanong ko po, paano ang tao'y maging banal ayon sa Biblia? Salamat po at God bless. Maganda po yung katanungan ng ating kaibigan mula sa Cebu. Kung inaalam niya kung paano ang tao ay maging banal. Basahin po natin at yan po ay tuwira nating mababasa sa Biblia kung paano o ano ang paraan para maging banal ang isang tao. Ito po sa panulat ni Apostol Pablo sa Kapatiran sa Korinto, 6:9 hanggang 11 po ang mga talata. O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan, ni ang mga mangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, mapagtungayaw, manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. Kabanata 11, at ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit, nangahugasan na kayo. Ngunit, binanhal na kayo. Ngunit, inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Yan, napakalinaw ng nadinig ng ating kaibigan, di po ba? Opo. Binanggit po dyan yung iba't ibang uri ng nagiging kasalanan ng tao na pagka po ang tao ay nanatili sa gayong pagiging makasalanan o gumagawa ng gayong mga pagkakasala, hindi po siya magmamana ng kaharian ng Diyos. Opo. Pero sabi ni Apostol Pablo doon sa mga kapatid sa Korinto, nakausap niya, mga kapatid, ganyan din kayo noon. Pero, binanal na kayo, hinugasan na kayo. Sa makatweet, kung uunawain, kapatid na Gabriel, Opo. ang tao talaga, kahit siya'y nabubuhay sa pagkakasala ng una, may pagkakataon po talaga na siya'y maging banal. Hindi po kailangang mamatay siya para maging banal. Gaya po ng nagiging paniniwala ng iba. Hindi po. Habang ang tao ay nabubuhay, kailangan pong siya ay maging banal o mapatawad sa kanyang mga kasalanan sa gamit po ni Apostol Pablo, mahugasan ang kanyang mga kasalanan. So, sa panahon po na siya ay nabubuhay. Opo. So, bigyan natin ng din yun, kapatid na Yushel. Kasi ang impresyon ng marami, na hindi naman natin sila masisisi, na ang proseso ng pagiging banal. Meron na proseso nga niya na pagka nagdaan ka doon, merong unang bagdan, pagkatapos ka lumagpas doon at may napatunayan ka na ikaw ay gumagawa ng ilang himala o milagro mula sa kabilang buhay o patay na raw, saka sila iaakyat sa kalagayan o estado ng pagiging banal. Kaya dinudugtong sa pangalan nila
yung Santo. Pero ayon sa Biblia, sa pahayag na Apostol Pablo din, na isa sa tinatawag na santo ng ating mga kaibigan, ang pamagat po na santo o saint ay kinakapit sa sandali na nabubuhay pa lang siya. Opo. At hindi ho dumadaan sa proseso na pagka namatay siya, meron siyang naiwang alaala. Bagamat sa isang pagtingin, maganda nga ho yun na naalala natin yung mga huling ginawa, mga inspirational na ginawa ng mga tinatawag na disiplo, mga alagad ng Diyos. Nasusulat po yan Kailangan pa kang alalahanin yung kanilang mga gawa, pagbulayan ng kanilang mga huling sandali sa pagdidili-dili ng kanilang pamumuhay. Di ba? Sabi ni Apostol Pablo din yan sa kapatirang kapatirang Ebreo. Pero hindi po yun ang sinasabing proseso upang ang tao ay tawagin o maaring banal sa paningin ng Panginoong Diyos. Opo. Kundi pagka po siya ay nahugasan, doon po siya ay nagiging kabilang sa tinatawag ng Biblia na banal. So, yan kailangang maintindihan nating mabuti. Paano ba nahuhugasan ang kasalanan ng tao para siya maging kabilang sa banal habang siya nabubuhay pa? Yan ang kailangang mabasa natin sa Biblia sa pakinig ng ating mga taga-subaybay. Importante inuulit po natin, habang nabubuhay. Kasi hindi mangyayari sa kanya itong tawag o aaring banal ang pagkapatay na siya. Opo. Ang panahon o sa sandaling siya po'y buhay pa, dun lamang mangyayari yung pag-aari sa kanya na banal. Opo. Ganito, ayon sa sinabi ng ating kapatid na Yushan, babasahin po natin sa 22:16 sa aklat ng gawa ng mga gawa ng apostol. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbotismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Yan, di po ba? Yan po pahayag sa panahon ni Apostol Pablo. Opo. Ayon sa atin pong nadinig, para mahugasan yung kanyang naging kasalanan na pinapatay niya noon, yung mga unang Kristiyano, inuusig niya. Kailangang mahugasan yung kanyang mga naging kasalanan nung siya nabubuhay pa. Ang paraan, maliwanag po ang ating nadinig. Ikaw ikanya'y magtindig, hugasan mo ang iyong kasalanan sa pamamagitan ng bautismo. Opo. At hindi magagawa yun kung siya'y patay na. Opo. So, samantalang siya nabubuhay, malilinis siya, mapatatawad siya sa kanyang mga kasalanan sa sandaling siya buhay at nagbautismo. Yan. Kaya tatandaan po ninyo, mga kaibigan, mga taga-subaybay po namin sa programang ito, ang pagiging banal po ay hindi makakamit ng tao pagpatay na siya. Ang pagiging banal po ay nakakamit ng tao habang siya nabubuhay pa. Pagka po siya ay nahugasan sa kanyang mga naging kasalanan sa pamamagitan ng bautismo. Opo. Ngayon, kung ang tao po ay magpapabautismo, paano po mangyayari na sa pamamagitan ng bautismo mahugasan yung kanyang kasalanan? Ganito pa rin. Sa parehas pa hong aklat, sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. 2:38. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Hindi po maaari na basta magpabautismo lang. Opo. At mahuhugasan na yung kanyang kasalanan. Kundi bago po siya magpabautismo, sabi ni Apostol Pedro, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Repent. Sa mga kaibigan natin dyan sa Cebu, Opo. na usually hindi ho sila gaano sa Tagalog sa English, sabi ho we should repent our sins. Magsisian niya tayo sa ating mga kasalanan. Opo. And that's the time, yun yung integral part ng kabuuang proseso ng ikababanal natin. Opo. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan
then mangagbotismo. Ang pagsisisi po kasi, yung i-admit, hindi ipinapangatwiran ang katampalasanan. Hindi niya siya naghahanap ng rason kung bakit niya nagawa yun. Basta sinasabi niya sa harapan ng Diyos, naamin ko ako ay nagkamali, ako ay nagkasala. Yun yung tunay na nagre-repent. Yun yung tunay o wasto na paraan ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Hindi siya parang si Adan na nung kumain ng bunga ng punong kahoy, sinisi pa yung kanyang asawa. Naghanap ng excuse. So, hindi ho gano'n, ano? Opo. Ang kailangan po ay pagsisihan. Yan yung isa sa mga traits ng pagbabanal. We're not saying, ito na kami, para binubuhat na ng aming sarili mga upuan. Ang nasa Biblia po si turo na we should be meek enough, we should be yung mababang kalooban, na i-accept natin, admit natin ang ating mga sins, ang ating mga katampalasanan, and that's the only time na talagang tayo truly nagre-repent, nagsisisi. At yun yung sinasabi kanina ni Apostol Pablo, na patatawad tayo sa ating mga kasalanan, and after the forgiveness of our sins, entitled na tayo dun sa bautismo. Pagbobotismo, paglilinis, it's a way of being holy. Ito yung paraan para tayo mabanal. Yan. Kaya napakahalaga po ng kalagayan yan. Nahangarin talaga natin. At naniniwala tayo na yung ating kaibigan na nagtatanong nito, yun talagang iniuudyok ng kanyang kalooban na unawaing mabuti at maging kabilang dun sa ipinakikilala ng Bibliang banal. Ngayon, yan kung papansinin ng ating kaibigan at mga taga-subaybay, ang nagpahayag niyan ang mga apostol. Kanino po buhat ang katuroang yan na talagang kailangang ang tao mabautismuhan matapos na magsisi sa kanyang mga kasalanan, at gaano ito kahalaga? Yun, importante yan. Ang pinagmulan po ng kanilang natutunan ay mismo sa labi ng ating Panginoong Hesus na nagsasabi dito po sa San Marcos 16:15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Yan, galing po sa turo ng Panginoong Kristo Jesus na ang tao matapos po na mapangaralan at sumampalataya sa aral, siyempre marirealize niya doon yung mga naging pagkukulang niya, yung mga naging pagkakasalan niya, o matapos niyang ma-realize yun, o gusto niyang malinis doon, gusto niyang mapatawad doon, siya po ay kailangang bautismuhan. Turo po yan ng ating Panginoong Kristo Jesus, at napakapalad po ng tao na hindi po nagdalawang isip na tanggapin ang turong yan ng Panginoon, dahil siya po ay makatitiyak sa pagiging banal at nakatitiyak din po siya sa kaligtasan. At importante kapatid na Yusel, na maintindihan ng ating mga kababayan, mga kaibigan na sumusubaybay sa ating palatuntunan, ito hong pagbabanal, in-acknowledge mismo ng Biblia. Meron talagang kalipunan ng mga tao na talagang for sure defined, exactly defined by the Bible as sila talaga yung holy. Dumaan sa proseso at napabilang sa isang kapulungan. Ang tawag nga po sa kanila Iglesia ng mga banal. Basahin natin yun sa unang Korinto 14:33. Sana ho makita nating mainam ang direksyon nitong pagtuturo mismo ng Biblia. Doon tayo inaakay. It's not enough for us to know na ito pala yung proseso ng pagbabanal. Hingi ng tawad, magsisi, magbautismo. Kinakailangan meron tayong kinabibilangan na doon tayo dapat magpabautismo. Sinabi nyo, unang Korinto 14:33. Ganito po ang nakasulat. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan.
gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Di ba? Patid na. Church of the Holies. Di ba? So there's a church, there is a certain group of faithful believers na sila yung talagang tinatawag na mga banal. Opo. Sila po'y kabilang sa isang church o sa isang iglesia. At kung alin yung tinutukoy ni Apostol Pablo na yan, na sinulatan niya, na pinamagatan niyang iglesia ng mga banal, nasa unang bahagi ng kanyang pagsulat na yan. Ito, sa parehas pa rin ng epistola niya, para maging klaro sa ating mga magkakaibigan at magkakapatid. Sabi niya dito sa unang Korinto, 1:1 hanggang 2, si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa makatigbagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal, nakasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Kaya hindi po kayo dapat magtaka. Kung lagi po nadidinig nyo sa amin, pinakikilala namin, ang iglesyang ito, kabanal-banalan. Kasi maliwanag po ang nadinig nyo, iglesia ng Diyos. Iglesyang pag-aari ng Diyos. Ang kabilang po dito, yung mga pinapaging banal. Ibig sabihin ng pinapaging banal, ginawang banal. Paano po ginawang banal? Nadinig po natin kanina, hinugasan ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng bautismo. Opo. Ang lahat ng yon ang pinamagatan at sinulatan ni San Pablo na iglesia ng mga banal sa makatwid ay ang mga kabilang po sa iglesyang pag-aari ng Diyos. Iglesia ng Diyos. Opo. Kung titingnan po natin, hindi lang ho paraphrasing ito Klaro ho dito sa direksyon ni Apostol Pablo, tinutukoy niyang iglesia. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mga kaibigan. Dahil sa kahingian nga ng tanong na ito, na kailangan tugunan ng Biblia tungkol sa pagbabanal, eto pala yun. Opo. Siyempre, nandun yung naturuan ng aral, aaminin, huwag ipanghatwiran ng mga katampalasan ng kasalanan, pagsisihan, magbautismo. Saan espesipiko dapat magbautismo? Gaya ng sabi ni Apostol Pablo, tinawag sila, they were called into this church. So napabilang sila. They are members, kaya nga binabati ni Pablo. Ito yung simulang sulat ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Korinto. Yung parang sa pag gumagawa ka ng liham, salutations, greetings. I greet you, my dear brothers and sisters there in Corinth, to those who belong. Mga kabilang sa church, sa kabat, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga kaibigan at mahal naming mga taga-subaybay. So, yan ang proseso ng pagbabanal. Opo. We're not saying yung ibang ginagawang pagbabanal, wala nang kwenta. Nasa sa kanila yun. Yung po'y kanilang sariling beliefs. Pero kung kami po tatanungin ninyo, ang palatuntunan ito ang inyong sinasangkon ang biblikal ang aming sasagot sa inyo. Ang pagiging kabahagi sa kanyang tunay na iglesia, diretsuin namin po kayo. Ito po ay ang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya tama yung tanong ng ating kaibigan, ayon sa Biblia. Kaya, Opo. Hindi ayon sa paniniwala lang, ayon sa tradisyon, kasi merong ang pagiging banal ayon sa tradisyon. Ito po ayon sa Biblia. Kaya yun po ang kasagutang tinanggap natin sa pagkakataong ito na sana po ay masampalatayanan ninyo. Ang sagot ng Biblia. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating palatuntunan. At sumasampalataya po tayo na napagpala tayo ng ating Panginoon at tulungan tayo na masampalatayanan ang mga katugunang mula sa banal na kasulatan. Sa bahaging ito, mag-uukol po tayo ng panalangin sa Panginoon para po sa inyo na nagpadala ng mga kahilingan sa amin sa pamamagitan ng mga tawag sa telepono, pamamagitan ng mensahe sa messenger, at
sa pamamagitan ng mga text. Salamat po sa inyong pagtitiwala. Ngayon po ay dudulog tayo sa ating Panginoon para sa inyong mga kahilingang ukol sa karamdaman, ukol sa mga suliranin na ilalapit natin sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aba, Ama naming Hari, pinakamakapangyarihan ka sa lahat. Sumasampalataya kami, ikaw ang gumabay sa amin sa paglilingkod na ito. Nadama ng aming mga kaibigan at mga taga-subaybay ang iyong pagtulong. Pinaunawa mo sa kanila ang iyong mga salita, ang iyong mga kalooban na magagamit po nila sa paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Amen. Nakikiusap lamang kami na dinggin mo po ang kahilingan ng aming mga kapatid ukol sa kanilang mga tinataglay na karamdaman, maging ng kanilang mga mahal sa buhay, lalo na po ang mga dumudulog sa iyo dahil sa dadaan ng operasyon ng kanilang mga mahal sa buhay. Tulungan mo po at patnubayan sila. Huwag mawawalan ng pag-asa, kundi sa pamamagitan ng iyong paggabay, maging matagumpay ito. Pagkalooban mo lamang ng mga dalubhasa na makalulunas upang maganap sa kanila ang iyong kalooban na kung maaari makalampas at gumaling sa tinataglay na karamdaman. Amen. Nakikiusap din kami, nagabayan mo ang mga dumadaan sa iba't ibang sitwasyon ng buhay, sa kahirapan, ng iba'y sa mga suliranin na nangyayari sa kanilang sambahayan. Gabayan mo po sila at huwag mong payaang dahil dito'y maligaw sila ng kanilang lakad, kundi sa pagtulong mo po ay makita nila ang iyong mga banal na kalooban at makapanatili sila sa pagsunod sa mga iniuutos mo sa bawat isa sa amin. Amen. Pagpalain mo rin ang gawaing ito sa pangunguna ng aming matandang pangkalahatan. Gabayan mo po siyang palagi, saan man siya naroroon. Mapangasiwaan niyang lubos ang iyong bayan at magabayan sa lalong mataas na antas ng pagluwalhati sa iyong pangalan. Amen. Sumasampalataya kami, pinagpapala mo ang lahat ng iyong kinakasangkapan sa gawaing ito. Maging ang lahat ng sumusubaybay sa amin, gagabayan mo po kami sapagkat ang lahat ng bagay na ito'y ginagawa namin para sa iyo, para sa iyong pangalang Kristo Jesus, aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig. Niimbitahan po namin kayong muli sa next episode po namin next week o sa anuman time slot na kumbinyente po sa inyo. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yusiel. Ang panalangin po namin magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo, bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Mispa. Yes,